Praise God. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak na nagtagumpay. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. God wants your worship. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hindi po tumitingin ang Panginoon sa bilang natin. Amen. Tumitingin ang Panginoon sa mga puso natin na tunay na nagsasamba sa Kanya, mapatid. Hallelujah. Kaya lagi natin itataas ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat siya'y sabik sa ating pagsamba. Praise the Lord. Amen. At sa wala pong pagtatagal, tayo po ay magbubuklat na ng ating Biblia. Praise the Lord. Sa aklat po ng mga awit sa Lumang Tipan, Psalms 67, verse 3 to 7. Awit 67, 3, 67. Praise the Lord. Ang lahat po nandyan na magsabing Amen. Amen. Ang sabi po sa aklat ng awit 67.3 verse 7 up to 7, purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga tuwa at magsiawit sa kasiyahan ng mga bansa, sapagkat iyong hatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. Selah. Verse 5, purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga, ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpalain kami. Verse 7, pagpalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga takot sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama sa langit, salamat po sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Dalangin ko, Lord God, hallelujah, na patuloy niyong pakabanilin ang salitang ito, Lord, at puspusin niyo, Panginoon, kami, O God, ng iyong pagpapala espiritual. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pangunguna. Basbasan niyo, Panginoon, ang aking labi. Ikaw, Panginoon, ang siyang magturo, anuman ang iyong nais sa amin, Lord. Hallelujah. Bukas ang aming mga puso, O God. Hallelujah. Natanggapin ang iyong salita. Pagpalain ng iyong mga anak. Ganon din ang mga kasama naming nanonood sa Facebook Live. Hallelujah. Patuloy niyo kami, Panginoon. Gabayan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus, everybody say Amen. At malaya, at bago ka upo, tabihin mo ulit ang katabi mo, sabihin mo, I'm glad you are I'm here. glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. Praise the Lord. Praise the Lord. At malaya na po tayo makakaupo. Amen. At masanay na po tayo pagka palapit na ang summer, talagang ang mga kasama natin ay kinukuha ng mga employer. Amen. At nagagalak tayo iba na nakabalik po from island. Praise the Lord. At ang iba nating mga kapatiran ay nasa island ngayon at I believe na namimiss nila ang gawain at kasama po natin sila sa gawain ngayon, mga kapatid. Isang malakas ulit ng palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. At sa oras po ito, kanina narinig ko yung encouragement ni Sister Beth, yung sinasabi ni Sister Juliet, is about winning. Amen. Pagtatagumpay. Hallelujah. Wow. Amen. Sino ang gustong magtagumpay, mga kapatid? Amen. At sa oras at sa araw na ito, mga kapatid, bibigyan ko ng pamagat ang ating mensahe na niligay ng Panginoon sa aking puso. Pinamagatang, champions are worshipers. Amen. Sabihin mo, champions are worshipers. Amen. Kanina nakita ko kayo nag-worship, bagaman hindi natin masyado makontrol yung ating sounds, pero hindi kayo natitinag, mga kapatid, kahit wala kayong lyrics na nababasa. Amen. Amen. Because you are
a champion. Amen. Hindi ka natingnan. Isang linggo pa lang, mga kapatid, maraming pagsubok na ang dumating sa iyong buhay. Marami ng mga trials, marami ng binubulong ang kaaway, inuudyukan tayo, mga kapatid, na pahinain ng pahinain. Pero nandito ka ngayon dahil ikaw ay champion. Nandito tayo ngayon dahil tayo nagtagumpay sa hirap ng isang linggo, mga kapatid, na parang minsan ang sabi ng diablo, hindi mo kayang magsimba dahil humihina ka na. Amen. Pero hindi siya nagtagumpay, mga kapatid, dahil we are the champion. Dahil tayo po ay worshiper. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Champion means a person who has surpassed all rivals in sporting contest or other congregation. Malinaw. Ang ibig sabihin pala ng champion, mga kapatid, yung mga bagay na nalampasan natin, yung mga struggle natin, halimbawa ng isang pakikipaglaban, tayo po ay nanalo. Amen. Amen? Lord. Minsan, ilalagay sa atin ng kaaway, kaunti lang ang dadalo ngayon. Tinatamad akong mag-church. Hindi masyadong masaya pag kaunti lang. Pero hindi natin pinakinggan ang bulong ng kaaway. Amen. Dahil meron po tayong heart of a worshiper na kailangan natin sambahin ang Panginoon every Sunday. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Do you want to be a champion? Amen. Gusto ba nating maging champion, mga kapatid? Hallelujah. So, try to be a worshiper. Amen. Let's worship the Lord, hallelujah, in spirit and truth. Hallelujah. Worship is an active response to God whereby we declare His word. And worship is not passive, but is participating. Hindi lang tayo, mga kapatid, sunod-sunuran kung ano sinasabi ni brother o ni sister o ni pastor. Meron po tayong kusang loob na nagpupuri sa Panginoon. Meron po tayong kusang loob na pumapalakpak sa Panginoon dahil tayo po ay worshiper. Amen? Napapansin nyo ba minsan may tatayo dito, hindi na po tayo inuutosan, bigla ka na lang pumapalakpak. Hindi mo siya pinapalakpakan dahil siya ay magaling. Pinapalakpakan mo ang dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil siya po ay mabuti sa atin. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. Amen. Nakakatayo tayo dito, mga kapatid, dahil siya po ay mabuti. Amen. Dahil siya po ay banal, mga kapatid, dahil gusto niya tayo, mga kapatid, lumalago. Gusto niya tayo, mga kapatid, na hindi manghihina sa kabila ng mga pagsubok. Nakatayo ka pa rin, mga kapatid. Nakatayo ka pa rin kahit na anong gawin ng kaaway sa iyong buhay dahil merong kasama mo ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo magigiba. Sabi nga ng isang awitin, kasama mo ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dahil kasama ko ang Diyos, mga kapatid. Kasama ko ang Diyos kahit na anong pagsubok sa aking buhay. Kahit na hindi ako makapagpuri sa ating Panginoon dahil sa mga pagsubok na aking nararanasan. Pero dahil kasama ko ang Diyos, kaya kong pumalakpak sa Kanya. Dahil ako ay worshiper. Worship is not simply a mood. It is a response. Hindi tayo nagpupuri, mga kapatid, dahil sa ating mga feelings lamang. Hindi tayo sumasamba sa Kanya dahil masaya lamang tayo ngayon. Paano kung malungkot ka na, mga kapatid? Kaya mo pa bang magpuri sa Lord? Amen! Kahit na anong pagsubok natin sa buhay, dumaan man tayo sa mga problem na akala natin hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya mo pa rin pumalakpak sa Panginoon dahil ikaw ay champion. Dahil ikaw ay worshiper, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Worship is not just, or we must worship only the eternal God. Amen. Ang ating lang papupurihan ng ating Panginoon, huwag nating sambahin ng ating mga kapwa-tao. Amen. Kapag meron dito magaling, mga kapatid, na tumatayo at sinasabing, napakagaling mo, sister. Yung sinasabi
kasabihan, dapat ang re-response mo, glory to God. Sa Diyos ang papuri dahil kung hindi sa Diyos, hindi ako matututo, mga kapatid. And I'm so happy and so glad, mga kapatid, na dahan-dahan yung mga active na nag-aaral ng salita ng Panginoon, nakikita ko dito, mga kapatid, kaya nilang tumayo. Kaya na nilang magsalita sa harap ng maraming tao at kaya nilang ipaliwanag ang salita ng Panginoon dahil sila ay champion. Dahil tayo ay champion, mga kapatid, kaya natin i-defense ang salita ng Lord at hindi tayo mahihiya na sabihin natin, I am a born-again Christian. Amen. Sino ang proud na tatawaging born-again Christian? Kapag tinawag kang born-again Christian, mga kapatid, mapalad ka. Dahil sasabihin ng Panginoon at aakuin ka ng Panginoon na anak ka niya. Amen. Sinong gustong tawaging anak ng Diyos? Amen. Di ba napakasarap na darating ang Lord? Mga anak ko, come into my kingdom. Well done. Ginampanan mo ang lahat ng bagay, kahit na anong pagsubok, kahit na anong mga hirap na iyong dinanas dito sa lupa. Pero hindi ka nag-give up at sasabihin ng Panginoon, well done, my son. Napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi po niya tayo hinahayaan na tayo'y patuloy na manghina. Alam niyo ba, bago ka manghina o bago ka babagsak, nagbibigay ang Panginoon ng warning. At dahil sa warning na yan, mga kapatid, kung meron kang discernment of spirit, mga kapatid, malalaman mo na nagbibigay ng pangungusap ang Panginoon sa iyo para hindi ka tuluyang bumagsak. Amen. Amen? Amen. Magdediscern natin na may mga bagay na pinapaalala ang Lord na sinasabi, anak, ikaw ay malapit ng bumagsak. At ano ang gagawin mo pag sinabi ng Panginoon, lumapit ka lang sa akin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. Amen. Tatawag ka lang sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sapagkat, mga kapatid, there is power in prayer. Prayer can change everything. Amen. Amen? Tingnan nyo minsan, mga kapatid, may mga bagay na parang hirap na hirap tayong magpuri sa Lord, di ba? Pero kapag ang panalangin, mga kapatid, ay hindi natin pinutol sa ating buhay, mananatili at lalakas tayo, malamalaya na lang natin, mga kapatid, na hindi na pala tayo mahina. Mamamalaya na lang natin, mga kapatid, na ini-ignore natin ang bulong ng Diablo at ini-ignore natin kung anong sinasabi niya dahil worshiper na pala tayo, mga kapatid. At tayo, dahil worshiper, ikaw ay champion. Amen. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, I am a champion. I am the champion. Because I am a worshiper. I am a Hallelujah. worshiper. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Because you are. Ang mga Israelites sa Old Testament, sa Lumang Tipan, nung sila po ay inalipin ng mga Egyptian, dumating po ang panawagan ng Panginoon kay Moises upang iligtas sila sa pagkaalipin. At nung time na sila po ay tatakas na sa bansang Egypt, mapatid, ang Panginoon ay nagbigay ng command kay Moises na i-ano mo ang iyong rod doon sa dagat, sapagkat kabilaan, mauhuli na sila bundok, sa kabilang bundok at dagat, wala silang tatakasan. Dahil, mga kapatid, si Moises ay worshiper, kasama ni Miriam at ni Aaron. Sila po ay nagpupuri sa Panginoon sa panahon ng kanilang pagsubok na akala nila wala nang malulusutan. Ginawa lang nilang magpuri sa Panginoon at nagbigay ng wisdom ang Panginoon kay Moses. Inilagay niya ang kanyang rod. Tungkod. Ang tungkod, bumukas ang tubig. Nagkaroon ng daanan, mga kapatid, na imposible sa isang isipan natin na ang dagat ay magiging tuyo. Dahil si Moises ay worshiper, mga kapatid. At alam niyo ba ang sabi ng Bible? Victory after crossing the Red Sea. Sila po ay nag-worship sa ating Panginoon. Ang sabi ng Exodus 15:20, and Miriam, the prophetess, the sister of Aaron. Ibig sabihin, kapatid ni Aaron, si Moises at si Miriam.
took a timbrel in her hands, and the woman went out after her with trembles and with dance. Nagpuri sila mga kapatid, kinuha nilang tremble. Katulad ni Sister Cecil, meron siyang tambourine mga kapatid. Sapagkat meron siyang heart of worship. Dahil siya'y worshiper mga kapatid at siya'y champion, meron siyang way to worship the Lord. Ganon din po ang mga tao sa lumang tipan, sabi ng verse 21, and Miriam answered them, sing ye for the Lord, for he hath triumphed gloriously, and horse and his rider had thrown into the sea. Yan, praise God. Hindi ko masyadong mabasa, kapatid. Sila po ay nagalak, kapatid, nagtagumpay dahil sila po ay nakatakas sa matinding pagsubok. Minsan, kapatid, sinusubok tayo ng kaaway, inaalaw ng Panginoon. Kapag malalampasan mo ang pagsubok na yan, kapatid, ikaw ay magagalak at matututo kang mag-worship, kapatid, dahil mararamdaman mo at malalaman mo, you are a champion. Amen. Minsan, kapatid, sinasabi ng kaaway, ikaw ay talunan. Ikaw ay wala ng pag-asa. Ikaw ay talunan. At sinasabi niya, you have a big L. Loser. 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 Pinubulong ng kaaway, loser. Katulo pa, Lucifer. Parang laban yung pastor ah. Inaasar pa tayo ng kaaway, mga kapatid. Loser, loser, loser. Pero nung tayo ay mag-worship sa ating Panginoon, pero yung malakas ka ng papalapak sa Panginoon sa kabila ng iyong pagsubok, nag-worship ka, ang sinasabi na ng Diablo, I am a loser. I am a loser. Sapagkat takot ang Diablo sa mga mananamba, ang nagpupuri ng Kristiyano sa ating Panginoon, tumatakbo ang kaaway, mga kapatid. Amen? Kapag nag-worship ka, imbes na sasabihin niyang loser, I am a loser. I am a loser. Dahil takot ang Diablo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kapag binabanggit natin in the name of Jesus, kapatid, tumatalon, tumatakbo, nanginginig ang Diablo. Amen? Alam niyo ba yun? Kapag may binubulong ang Diablo, kahit akala mo hindi gagalaw ang Panginoon, magugulat ka na lang, meron ginagawa ang Lord na para ayusin ang lahat. Amen. Inaayos ng Panginoon ang lahat ng ating gusot kapag tayo ay lumalapit sa Kanya na meron pong pagpapakumbaka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The devil cannot kill a worshiper. Hindi kayang patayin ng Diablo ang tunay na mananamba. Hindi niya kayang pahintuin kang pumapalakpak, mga kapatid, dahil ikaw ay tunay na worshiper. Amen. Kapag worshiper pala tayo, mga kapatid, malayo pa lang pag nakita ka ng Diablo, natatakot na siya. Dadaan ka pa lang, mga kapatid, kapag yung taong puspos ng Diablo, nararamdaman nila, distraction ito. Kasi marunong itong mag-worship. Hindi natin sila kayang guluhin. Hindi natin sila kayang hikayatin palayo. Sapagkat mga champion yan. Amen. Mga champion yan. Hallelujah. Ang sabi nga ng John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. Amen. Kapag ikaw ay worshiper, mga kapatid, nakakapagsamba ka sa espiritu at katotohanan. Hindi po tayo sumasamba sa ating feelings lamang, mga kapatid. Sumasamba tayo dahil nararamdaman natin ang espiritu ng Lord at nararamdaman natin ang kanyang presensya. Amen. Meron pong isang testimony, mga kapatid, isang apostolic believer, isang kapatiran natin na siya ay worshiper. Nakatanim sa kanyang puso't isipan na I am the champion. Dumating po ang isang trial sa kanya na siya po ay bumaba ng bus hating gabi at meron pong sumunod sa kanyang sabihin na natin 3 tao na malalaki at ang sabi nag-declare, hold up to. At nilabas ang baril, tinutok, mga kapatid.
nakatutok sa kanyang harapan. At ang ginawa lang nung apostolic believer, mga kapatid, ito po ay oneness at ito po ay totoong nangyari, mga kapatid. At nung siya po ay nag-worship, dahil alam niya nasa kapamakan na siya. Dahil alam niya na siya ay champion, nag-worship siya, mga kapatid. Habang siya nag-worship, naramdaman niya ang Espiritu ng Panginoon. Nag-speak in tongues siya, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. At nung nagde-declare ang holdapper, ang sabi ng holdapper, ilabas mo ang iyong pera. Hallelujah pa rin ng hallelujah yung apostolic. At nainis na yung holdapper, kinalabit yung baril. Dahil naingayan siya. Habang kinakalabit niya, mga kapatid, walang lumalabas na bala. Walang lumalabas na bala, mga kapatid, dahil yung kanyang kinalaban ay anak ng Diyos. At siya po ay champion, mga kapatid, kaya hindi siya na nakawan, mga kapatid. At yung hold-upper, umalis na lang, mga kapatid, hindi siya na yung baril. Dahil nagtaka sila, ba't ayaw pumutok, mga kapatid? Pag ibabaril sa kanya, hindi pumuputok. Pag ipuputok sa iba, puputok. Pag sa kanya itututok, ayaw lumabas ng bala. Dahil, mga kapatid, there's power, mga kapatid, in a worshiper people. May kapangyarihan sa mga taong nananamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ka mapapahamak because champions are worshipers. Si Goliath, mga kapatid, gusto niyang patayin ang batang si David. Pero si batang David, mga kapatid, ay talagang meron po siyang heart of worship. At ang sabi ng Biblia, malapit ang kanyang puso sa ating Panginoon. At nung sa kanyang kabataan, tinetrain siya ng Panginoon, maging sa mga mababagis na hayop, kayang patayin ni David. Kaya niyang patayin ang mabangis na leon sa pamagitan ng kanyang lakas ng kanyang mga braso upang baliin ang panganang leon. At dumating, mga kapatid, ang pangbubuyo ng champion ng Palestine. Kasi ang bawat lugar may champion. Sa Palestine, mga kapatid, champion nila si Goliath. At si Goliath ay napakalaking tao, mga kapatid. At nag-declare si Goliath na kung sino ang makakatalo sa akin sa mga lugar ng Israelites, kami ay magpapasakop sa inyo at magpapakaalipin. Ngunit kung ako ay magwawagi sa laban, kayo ay magiging alipin ko. Natakot, mga kapatid, ang si Haring Saul at ang mga sundalo nanginginig dahil giant. At habang si David ay nagpapastol sa bukid, inutusan siya ng kanyang ama na si Jesse, mga kapatid, na dala mo ng pagkain ng iyong mga kapatid na sundalo. At habang siya po ay nagpunta na doon, narinig niya ang walang tigil na paghahamon ni Goliath. Kayong mga Israelites, ilabas niyo ang inyong champion, ilaban niyo sa akin. At kapag ako'y nanalo, kami ay magpapaalipin sa iyo. At narinig doon ni David, mga kapatid, ni Batang David, yung pang-aasar ni Goliath. At ang sabi ni David, sino itong hindi tuli na inaasar ang mga anak ng Diyos? At ang sabi niya, dahil meron akong Panginoon, hindi ako natatakot dyan. Amen. At sinabi niya kay King Saul, gusto kong labanan ang Goliath na yan. Dahil hindi yan tuli, supot, sabi nga sa madaling salita. Ang mga Israelites ay tinutuli nung panahon na yun. Ibig sabihin kasi ng circumcision, mga kapatid, yun po yung symbolize na ikaw ay mga anak ng Panginoon, kumbaga God's people, mga kapatid. Noong panahon na yun, mga kapatid, merong nag-aapoy sa puso ni David na hindi siya papayag na ibubuli ang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo papayag na ibinubuli tayo, mga kapatid, na inaasar tayo ng sanlibutan na sinasabi, hindi ka naman magtatagumpay, konting kurot lang sa'yo, magagalit ka na. Amen. Konting asar lang ng salita sa'yo, magre-response ka na. Amen. Ganyan ang sanlibutan, mga kapatid. Pero kapag worshiper ka, mga kapatid, mananagumpay ka dahil ikaw ay champion. Amen? Amen. Dahil, mga kapatid, si Goliath ay nangaasar at sinabi ni David na, King Saul, hayaan mo akong lumaban kay Goliath. At ang ginawa ni Saul, paano malalabanan yan? Ikaw napakabata pa.
At sinabi ni David, King Saul, doon po sa gubat, akin pong pinagtatanggol ang mga aking alagang tupa kapag ka mayroong mababangis na mga hayop doon, na malalaki, mga oso, mga tigre, sa pamagitan lang ng aking kamay, sila ay aking napapatay. Amen. At ang sabi ni Saul, kung gayon, hayaan kitang labanan ang giant na yan at iyong talunin. At dagli siyang sinuotan ng napakabigat na mga armor, mga batid, na halos mas mabigat pa sa timbang ni David. Nung siya po ay sinuotan, hindi siya makalakad, mga batid. At ang sabi niya, ayaw ko isuot ang armor na ito dahil hindi ako makakagalaw. At nung nakita ni Goliath, mga batid, na sino itong batang musmos na ito, kaya kitang tirisin, parang langgam. At wala ka pang armor sa iyong katawan. At ang sabi ni David, hindi ako natatakot sa iyo. Ikaw na supot na taga-Palestino, kaya kitang patumbahin sa pangalan ng aking Panginoon. Amen. At kumuha si David, mapatid, ng 5 bato. At meron siyang isling, mapatid, tirador. At ang sabi niya, mapapabagsak ko siya sa pangalan ni Jesus. At narinig ni Goliath, at si Goliath ay sumugod, mapatid, at sinibat, nakailag si David. At si David, hallelujah, habang sumasalubong din siya, nakailag. Initsa niya, mapatid, tinamaan ang Goliath. Amen. At alam niyo po ang nangyari, tinamaan sa ulo si Goliath at natumba. Tangginan niya ng Nagulat yung mga Palestine, mapatid, na dahil lang doon sa maliit na bato, natumba na yung giant, mapatid. At pagkatumba ni Goliath, daglit-daglit tumakbo si David at kinuha ang kanyang ang espada at kinuha ang ulong pinugutan. Pagkapugod, itinaas niya, nangilabot ang mga Palestine, mapatid, na natalo ang kanilang champion. Dahil, mapatid, si David ay talagang worshiper ng ating Panginoon. At siya po ay true champion. Ang sabi ng Job chapter 1 verse 21 sa NLT translation, he said, I came neck up. Praise the Lord. Amen. Si Satan cannot keep Job not to give thanks to God. Ang diablo, kahit na si Job, mapatid, alam po niyo yung istorya ni Job? Siya po ay sinubok ng diablo. Lahat ng karamdaman ibinigay from head to toe. Lahat ng kanyang mga ari-arian, kinuha ng diablo. Pinatay ang kanyang mga mahal sa buhay, mga anak. Pati ang asawa niya, mapatid, ay nagpe-persecute sa kanya. Pero mapatid, ang sabi ng Biblia, hindi nakuha ng diablo ang puso ni Job para purihin ang Panginoon. Amen. Ang sabi ng 1 Job 1:21, he said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Hindi niya sinisi ang Panginoon sa kabila, mga batid, ng pagsubok, mga batid. Hindi niya sinabi, Panginoon, ano ba ang kasalanan ko? Panginoon, ano ba ang pagkakamali ko? Hindi po siya nagsisi sa Panginoon. Hindi niya sinabi, faithful ako, Panginoon. Hindi niya sinumbat, sumusunod ako sa iyo, Panginoon. Palampakan muna natin ang Lord. Hindi niya sinabi, mga kapatid, na lagi naman ako umaattend ng church. Lagi nga ako every Saturday nasa practice. Lagi nga akong maaga sa church. Faithful pa nga ako sa pagbibigay. Kumbaga, mga kapatid, hindi sinisi ni Job, mga kapatid, ang Panginoon. Bagkus ang lumabas sa kanyang mga labi, pinanganak akong hubad. Lalabas ako sa mundo na hubad din. Purihin ng ating Panginoon. At dahil diyan, mga kapatid, ang diablo, mga kapatid, ay walang nagawa. Hindi niya naudyukan si Job, mga kapatid, na itakwil ang Panginoon.
Dahil merong heart of worship. Dahil worshiper si Hope, siya ay champion. Amen. Alam niyo ba ang nangyari sa Wall of Jericho, kapatid? Ang Wall of Jericho ay napakakapal na pader, kapatid, para gibain. Pero dahil meron pong congregation na sama-samang nag-worship, kapatid, inikutan nila ang buong Wall of Jericho, kapatid, ng 7 beses na sila ay sumusunod sa instruction ng Panginoon na sinabi ng Lord, umikot kayo ng tahimik. At pagdating ng 7 ikot, tsaka kayo magsisigawan. At ihipan nyo ang mga trumpeta at magsisigawan kayo. At nung dumating yung 7 ikot, sinunod nila ang instruction ng Lord. Dahan-dahan nawasak yung pader. Dahil kapatid, sila po ay sumusunod sa instruction ng Panginoon at sila po ay nag-worship, kapatid, sama-sama. Ang buong congregation, katulad dito, kapatid, kapag tayo ay nag-worship, kahit nakakaunti lang tayo ngayon, kaya natin gibain, yanigin, mga kapatid, ang lugar na to upang ang presensya ng Panginoon, kapatid, ay kikilos sa bawat isa sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Laman pa. Yung mga kinulong, jail can keep a worshiping preacher. Amen. Marami dito ang nakakaranas ng mga pagsubok. Isa na rin po ang inyong lingkod. Ako po ay nakulong. Baka yung iba hindi po alam. Nakulong ako, kapatid, dito sa bansang Greece ng 45 days. Hindi pa po ako nagpapastor dahil wala akong permit. Buti kinaliwa. Pero dahil, mga kapatid, kahit na anong sitwasyon, marami akong pagsubok nung time na yon na dati rin ako ay nagkakaroon ng mga problema. Pero hindi po ako nagiba dahil ako po ay worshiper. Nag-worship ako sa panahon na naroon ako sa kulungan, mga kapatid, na wala akong makausap na aking kapwa Pilipino, kundi iba't ibang lahi, mga kapatid. Pero dahil gusto kong magpuri sa Panginoon, baka mayroong isang araw na may gustong mag-church, nag-drawing ako, mga kapatid, doon sa pader. I-drawing ko yung church ng UPCI. Sabi ko, kapag may makakabasa dito, nilagay ko yung repent and be baptized, every one of you. Nag-drawing ako, mga kapatid, na kailangan mong magsisi sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Makikita nila doon sa pictures na yun, mga kapatid, na kailangan magbalik sa Lord. At nung time na yun, mga kapatid, dahil ako yung worshiper, nakalaya ako, mga kapatid. Nakalabas ako doon, mga kapatid, na ang sinasabi ng government, go home in the Philippines. Pero sabi ko, Ohi Philippines. Edo, Enada. Ilang beses sinabing, go home Philippines. Ohi Philippines. Dahil alam ko, may gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Sa panahon na yun, nakalabas ako, nabigyan ako ng permit, mga kapatid, na pansamantala, 2 years, mga kapatid, at ako'y nagpatuloy. Sa paglabas ko, may 3 Pakistani na nadala ko, mga kapatid, doon sa international, nagsimba sila. Hindi ko lang alam mo, nagpatuloy, mga kapatid, pero naidala ko sila. Dahil kapag ikaw ay meron pong heart of worshiper, mga kapatid, katulad ni Paul and Silas, nang sila po ay kinulong, mga kapatid, doon sa bilangguan, wala po silang ibang ginawa, kundi nagpuri sa Panginoon. Nag-awitan sila na nag-awitan, at ang sabi ng Biblia, pati yung mga kasamahan nilang nasa kulungan, na impluwensya ng magpuri sa Panginoon. At habang sila ay nagpupuri, sabi ng Biblia, bigla na lang, mga kapatid, na may malakas na tunog at nawasak at nabuksan ang kulungan. Dahil sila ay worshiper. At ang sabi ng Biblia, nakalaga ng kanilang mga posas at sila po ay nakalaya. At kung gusto nating makalaya, mga kapatid, sa gapos ng kaaway, na kung hindi tayo makakapagpuri sa Panginoon, meron kang gapos dyan sa kamay mo. Pero kapag ikaw ay nagpupuri, nag-worship sa Lord, ang gapos na yan, mga kapatid, ay mamaya mapapaklas at magtataas ka ng kamay. Hallelujah. At mamaya muna ka sa altar. Hallelujah. Naluluhod dahil gusto mo mag-worship sa Panginoon, gusto mo maging champion, at gusto mo iiyak sa ating Panginoon ang iyong mga problema, sapagkat sabi ng awitin kanina, sa Diyos mo lang sasabihin ang problema mo. Amen. Amen. At sigurado hindi ka magbibigo. Amen.
Kapag sa ibang tao natin sinasabi ang problema natin, sometimes maibsan ng konti pero bumabalik. Pero kapag sa Diyos, kapatid, siguradong hindi ka makikita. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Because champions are worshippers. Kundi na lang kapatid, fire can burn a worshiping people. Hindi kayang sunugin ng apoy ang mga taong nagpupuri sa Panginoon, katulad ng sa panahon ni Daniel, yung kanyang tatlong mga kaibigan na si Shadrach, Abednego at si Meshach, na sila ay sinasabihan kapag tutunog ang isang trumpeta o isang batingaw, kayo ay sabay-sabay naluluhod, sasamba doon sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Nung tumutunog na yung kapatid, sabay-sabay silang lumuluhod. Kung makikita niyo yung mga Muslim, lumuluhod mga kapatid, sabay-sabay. At nung nakaluhod sila mga kapatid, napansin ng katiwala na mayroong nakatayong tatlo at hindi lumuluhod. At ang sabi, lumuhod ka, at sinumbong doon sa hari, Panginoon, hindi lumuluhod yung tatlong tao doon. At ang sabi ng hari, lumuhod kayo sa akin. At ang sabi nila, hindi kami luluhod sa ibang Diyos, sapagkat ang luluhuran lang namin ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin, Panginoon. At ang sabi, kapag hindi ka luluhod, ipapatapon ka namin o papatapon kita doon sa napakainit na purno. Hindi pa rin sila natinag, mapatid. Isang pagkakataon, sabi, kapag lumuhod ka, hindi ka namin itatapon. Pero nung nagbatingaw ulit, luhuran sabay-sabay, nakatayo pa rin yung tatlo. Mapatid, wala po silang takot sa kanilang puso dahil alam nila sila ay champion, mapatid. Alam nila sila ay worshiper. Kahit na ano ang gagawin sa kanila, hindi sila matatinag. At dahil sa ginawa nila, naggalit ng matindi ang hari at sinabi, dalhin nyo ang tatlo na yan na pasaway at matigas ang ulo, itapon sa napakainit na purno. At ang sabi ng Biblia, lalo pang pinainit ng ilang beses yung init. 10 times. Ang init ng purno, mapatid. Kaya sa sobrang init, pati yung nagdala, mapatid, hindi pa naitatapon yung tatlo, nasunog na rin yung nagdala doon sa purno. Nauna pang namatay. At habang sila ay tinapon, mapatid, ang alam ng mga tao, pati ng hari, patay na yung tatlo. At habang sila po ay nagbabantay, parang walang nasusunog. At naaninag nila, mapatid, yung tatlo, parang naging apat. Amen. At habang lumiliwanag sa kanilang paningin, ay apat na. At ang sabi nila, di ba tatlo lang yung tinapon nyo dyan? Bakit apat na? Dahil kasama nila, mapatid, ang ating Panginoon, na sila ay nag-worship sa ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ni buhok ay hindi nasunog. Amen. Ang kanilang damit ay hindi nasunog, mapatid. Hindi ba napaka-imposible kapag sa ating normal na kaisipan, pero sa ating Panginoon, walang imposible. Amen. Dahil mapatid, kapag worshiper pala tayo, mapatid, tayo ay champion, hindi tayo matatalo. Amen. Amen. Ano mang pagsubok natin sa ating buhay, ano mang mga trials natin, alam natin, kapag ikaw ay worshiper, kapag ikaw ay nasa Panginoon, matatapos at matatapos din ang pagsubok mo. Amen. Pagkatapos ng pagsubok natin, mapatid, ang sabi ng Biblia, joy comes in the morning. Hallelujah. Kagalakan ay ibibigay sa atin pagdating ng umaga. Sa ating pagtatapos, tayo po itatayo, mapatid. Gusto ko pong maramdaman natin na dapat kapag meron kang pagsubok ngayon, kapag hindi mo nararamdaman na ikaw ay lumalago, manatili ka lang, mga kapatid, na isang worshiper. Hindi matitigil o hindi matatapos, mga kapatid, ang panahon. Mararamdaman mo ay ikaw ay champion din. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga kapatid,
There's an invitation na kung gusto nating maging champion, kung gusto nating maging malakas sa ating Panginoon, be a worshiper. Kung gusto mong maging malakas, gaya ng ibang kapatiran na ating nakikita dito na bakit sila'y malago, dahil silang mga kapatid ay naging worshiper ng ating Panginoon. Nasain natin, Panginoon, gusto ko rin maging worshiper, katulad ng ibang mga kapatiran na sila ay lumalago. Gusto ko rin maging malago, Panginoon. Kung minsan tayo po ay nagkukulang sa Panginoon, kung minsan tayo po ay nanghihina, sabi ng Panginoon, come on, anak, halika sa altar. Una ka ng luluhod dahil anak kita. Kung gusto kong tawagin champion, ikaw ang unang lumuhod. Huwag mong titingnan ang iyong paligid. Ang iyong pagluhod ay hindi simbolo ng pagkatalo. Ang iyong pagluhod ay simbolo ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. Ang iyong pagluhod, mga kapatid, ay simbolo ng pagpapakumbaba mo dahil gusto mong manatili sa kanyang presensya. Yes, come on, huwag kang mahiyang lumuhod. Hinahanap ng Panginoon ang true worshiper. Lumuhod ka sa ating Panginoon sapagkat gusto niya na makita ka na nagpapakumbaba. Yes. Kung minsan, yung ating isipan, sinasabi ng ating kaaway, huwag kang luluhod dahil mamaya sasabihin ni sister, lumuhod ka. Pero huwag mong papansinin yun, mga kapatid, dahil ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Gusto mong patunayan at gusto mo rin sasabihin, Lord, yes, Lord, I am a champion. Gusto kong lumuhod. Gusto kong magpakumbaba, Panginoon. Gusto kong maging malakas, Panginoon. Gusto kong maging matibay katulad ng mga kapatiran na malakas. Dahil I want to be a champion. Thank you, Jesus. It's your turn, mga kapatid, na makipag-usap ka sa Panginoon sapagkat every Sunday, ito po yung time natin magsama-sama. Every Sunday, ito po yung time natin magpapalakasan tayo sapagkat, mga kapatid, nagagalak ang Panginoon, inuna mo siya ngayon. Hindi ka nagpunta sa ibang lugar, kundi nagpunta ka rito upang sambahin siya. At meron siyang special na ibibigay sa iyong pagpapala sa oras na ito na tatanggapin natin. Hallelujah, ang kanya pong presensya. Basta mag-worship ka lang. Simulan mo magbanggit, hallelujah, magsalita sa ating Panginoon. Sa buhay ko'y kapag di magkarapat-dapat na ako ay ligtas. Come on, church, let's worship the Lord. Ilabas mo ang iyong tinig. Mag-uusap ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon ay uhaw sa mga totoong nagsasamba sa Kanya. Thank you, Jesus.
the body, Lord.